Paano na kaya? Yan ang tanong. Paano na kaya? Paano kaya ang kalagayan ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao kung hindi si Pangulong Marcos Jr. ang naging presidente mula noong 2022 hanggang 2028? Ngayon, alam niyo bakit? Kasi dahil po sa kanyang policy na umiral ang batas, rule of law, lumakas ang loob at nagkaroon ng pag-asa ang mga biktima ng iba-ibang klase ng karahasan ang mabibigyan ng hustisya. Lalo na po itong kontrobersyal na biktima ng isabong at biktima rin ng pogo, yung parehong sugal ang galaw, gambling ang galaw, na nagpahirap sa mga mahirap at may mga buhay pang nawala at ngayon ay naghahanap ng hustisya. Doon po sa pogo operation, maraming crime ang nangyari. May prostitution, may bugbugan, at kung ano-ano pang illegal na activities dahil sa pogo na ang nakinabang ay dayuhan, fake Pilipino, at kakaunti lang ang pakinabang sa magitan ng buwis ng pamahalaan. Dito sa isabong na nangyari, marami rin biktima ngayon, mahigit na 100. Okay? At yung biktima rin ng karapatang pantao tungkol sa iso naman ng kampanya ng nakaraang gobyerno sa illegal drugs. Paano na? Kung hindi si Pangulong Marcos, mayroon pa bang pag-asa na mabibigyan ng hustisya ang mga naging biktimang ito? Alam po ninyo, lahat sila ay may karapatan, kahit sino. Pero ang lahat ng karapatan ngayon nawala dahil sa takot doon sa nakaraang gobyerno. Ngayon, dahil sa ilalim ng Marcos Administration, rule of law, investigation, at kasuhan ng lahat ng maaaring umabuso sa kailang kapangyarihan, yan ang napakagandang nangyari. Kaya dun po sa lahat ng mga biktima ng anumang illegal activities, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ibibigay sa inyo at sana bago matapos ang Marcos Administration, makuha niyong hustisya sa lahat ng umaabuso at umabuso sa karapatan ng inyong mga mahal sa buhay na nawala at missing pa rin until now. Biktima ng pogo, biktima ng illegal sabong, biktima ng tukhang ang pinag-uusapan dito. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay ito pong hindi pala nakakapanumpa until now. Ang 7 mga senador-elect nitong nakaraang eleksyon na nag-resume na sila as senador mula noong July 1. Yan po ay sina Senador Lacson, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Camille Villar, Tito Soto, Pangilinan, at Marcoleta. Sila po yung mga senador judge na bago na hindi pa napapanumpa sa hindi natin malamang dahilan. Okay? Yung mga ibang nanalo, yung 12 hanggang 20 senador na dati, nakapanumpa na, at saka yung mga nanalo na re-electionist na senador nakapanumpa rin tulad ni Go, ni Bato, ni Cayetano, Pia, at saka si Aimee. Kung di ako kakamali, tapos na po yun, nakapanumpa. Itong natitirang 7, until now, hindi nagagawa ang panunumpa. Pwede naman gawin niya sa isang lugar, sa opisina ng Senado, at manumpa sa harap ni Escudero, pero hindi magawa. Baka sabihin naman ni Escudero, ilabag sa batas ang panunumpa pag sila'y naka-recess. Kasi sa kanya, ang recess at bakasyon, wala talaga silang trabaho. Katulad ngayon, mula July 1, wala silang ginagawa hanggang July 28. Doon pa sila magre-resume at gusto nila after July 28 at sona ng Pangulo, doon palang pag-uusapan, i-re-schedule pa lang yung pre-trial o actual trial sa impeachment ni Sara Duterte. Samantalang paulit-ulit na hinihiling ng mga prosecutors na magkaroon na ng pre-trial. Ganon din ang mga eksperto sa batas, dapat tuloy na ang trial. Huwag nang patagalin. Mahigit ng 5 buwan, wala pa rin ginagawa na aktual na trial ang liderato ng Senado under Escudero. Kaya nga,
Ngayon, matindi na po ang panawagan na dapat ay magpalit na ng liderato kung gusto nating masaksyan, makita, mapanood ang mga ebidensya at testigong ilalatag ng prosecution para kailang patunayan ang kaso against Sara Duterte. At bibigyan naman ng pagkakataon ang Defense Counsel at si Sara Duterte na ipagtanggol kung bakit niya nasabi na siya ay mayroong inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Kung totoo na meron siyang nakakalulang malalaking volume ng pera sa bangko. Kung totoo na siya at saan niya dinala ang 612 million confidential fund ng Office of the Vice President. At kung totoo na siya ay namigay at bakit namigay siya ng pera monthly 50,000 sa mga YOSEC, ASEC at Direktor ng Department of Education. Yan po yung dapat sagutin eh. Kaya ating inaabangan. Maswerte lang itong si Sara Duterte dahil meron siyang mga kakamping senador. Dahil merong Senate President na ayaw gumalaw until now para sa magkaroon ng pre-trial o actual trial. Okay? Ano inyong masasabi? Ini-comment, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, grabe talaga ang ginawa sa mga sabungero. Okay? Sobrang galit, sobra po ang ginawa ng mastermind, nag-utos nito at gumawa mismo sa pagkawala ng mahigit na 100 sabungero. Kasi yung ibaon mo, yung nawala na yung buhay, ibabaon mo pa sa Lawa or Taal Lake. Abay, grabe yun. Nawala na yung buhay, pinahirapan pa, papahirapan pa yung pamilya ng paghahanap at paghuhukay ng mga otoridad. Napakahirap maghanap sa Lawa. Yan sa Taal Lake. Palawak yan. Ay doon kasi ang tinuturo ng mga testigong doon daw ibinaon eh. So kung basta lang nila kinuha yung buhay, tapos nakita yung mga labi, kahit masakit, medyo iba yun. Pero yung kinuha nila ang buhay, missing until now, pagkatapos ngayon ay lumalabas, ibinaon pa sa Taal Lake. Ay grabe ho yung karumal-tumal na ginawa. Kung sino man ang nag-utos at sino ang gumawa. Ngayon, ang initial report, may bayad na kalahating milyon, 500,000 daw po bawat isang ulo ang kabayaran doon sa gumawa para mawala yung mga sabungero. Eh kung 100 tao yan, times 500,000 pesos ang isa, ang laking pera. So hindi pangkaraniwang mastermind to. Hindi pangkaraniwang businessman ang nasa likod nito. Talagang bilyonaryo sa laki ng perang ginastos. At maaaring kung anong dahilan pa kung bakit nila ginawa yan sa mga sabungero, hindi pa rin malinaw. Kaya huwag kayong magsasawa, mga kaibigan, na aking mga followers, viewers, subscribers sa ating mga channel ng mga isong ito. Dahil buhay na buhay itong isong ito. Pag ito'y ating binaliwala at kinalimutan, lalong mawawala ang katarungan sa mga inapi at kawawa until now.